Nakarating ka sa mundo ng Daoluo, Jin Aiseng ang iyong Dark Devil God Tiger at mag-isang pinaslang ang malabudang si Tangsan. Ang plano mo sana ay akapin si Bibi Dong sa kaliwa, at si Chen Renzu naman sa kanan. Kunin si Xiao Wu para maging iyong asawa. Ngunit hindi mo inasahan na sa Stardao Great Forest, ay makakatagpo mo si Zhu Zuqing na tinutugis para patayin. Dahil ganito na rin lang. Hindi na masama kung uunahin muna ang pasang ito. Sa mga sandaling iyon sa Stardao Great Forest, kakakuha mo lang ng iyong unang spirit ring, isang 700 taong gulang na saber-tooth tiger. At nagising ang makapangyarihan mong spirit skill, ang 13 taga ng masamang Diyos. Balak mong pumunta sa isang lawa-lawaan para linisin ang dugo ng halimaw. Ngunit bago mo pa man iyon magawa, may natanok ang isang babaeng walang malay na palutang-lutang sa gitna ng lawa. Agad mong itinago ang iyong presensya. At tahimik kang lumapit, sa tulong ng liwanag ng buwan, na aninag mo ang itsura ng babae. Basang-basa ang kanyang itim at hapit na kasuotang katad, na nagpapalitaw sa perpektong kurba ng kanyang katawan. Puno siya ng sugat, at napakaputla ng kanyang mukha. Siya nga iyong nasa orihinal na kwento na tinutugis ng sarili niyang kapatid. Si Zhu Zuqing, nakamaantat ng hindi makaligtas, habang nasa bingit ng kamatayan. Ang babae ay walang kamalay-malay na bumubulong. Ako si Zhu Zuqing. Tulungan niyo ako. Ikaw nga pala talaga, ha? Malaking pusa. Itinaas mo ang iyong kilay. Walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Lumundag ka sa lawa, at iniahon mo siya sa pampang. Pinaagos mo ang life energy ng Dark Devil God Tiger mula sa dulo ng iyong mga daliri, upang patatagin ang kanyang pulso na malapit ng bumigay. Matapos siyang maingat na maihiga, tumalikod ka para magsiga ng apoy at mag-ihaw ng karne. Makalipas ang isang oras, biglang nagising si Zhu Zuqing. Napaurong siya na parang isang takot na pasang ligaw. Halos sumanib na sa kanya ang kanyang Netherworld Civet Martial Soul. Pero nang makita niya ang mga sugat sa kanyang katawan na tumigil na sa pagdurugo, at nang magtama ang inyong mga mata mula sa kabilang panig ng apoy, nanigas ang buo niyang katawan. Sino ka? Ikaw ang nagligtas sa akin. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Malamig ang kanyang boses, pero hindi nito maitago ang bahagyang panginginig. Lin Ye, pumilas ka ng isang piraso ng inihaw na karne, at walang baalang tumingin sa kanya. Ang pangalawang dalaga ng pamilyang Zon ng Starluo Empire. Tinutugis ng sarili niyang ate na si Zhu Zuyun. Tumakas hanggang sa makarating dito. Tama ba ako? Isang pangungusap mo lang ang direktang sum-iris sa lahat ng pagkukunwari ni Zhu Zuqing. Nanliit ang kanyang mga mata, at nanginag ang buo niyang katawan. Paano mo nalaman ang mga to? Ang mga alam ko, ay higit pa sa inaakala mo. Basta mo nalang inihagis sa kanya ang isang inihaw na maanghang na ulo ng kuneho. Kumain ka muna. Kapag hindi ka busog, huwag mo nang asahang makakatakas ka. Kahit tumayo, hirap ka pang gawin. Tinitigan ni Zhu Zuqing ang ulo ng kuneho sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin sa iyo na nababalot ng misteryo. Sa huli, nagtiimbaga siya at nagsimulang kumain. Nararamdaman niya ang nakakatakot na aura ng isang mabangis na hayop na nagmumula sa iyo. At dahil dito, nanginginig ang kanyang Nether Spirit Civet Martial Soul. Pero kakaiba, wala siyang maramdamang anumang masamang intensyon mula sa iyo. Sa sandaling naubos niya ang ulo ng kuneho, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Isang higanteng batong rhino na may halos 2,000 taon ng cultivation. Ang biglang sumulpot mula sa mga nasirang halaman. Ang nakakakilabot na presensya ng spirit beast ay bumalot sa buong paligid. Namutla ang mukha ni Zhu Zuqing. 1,000 taong spirit beast. Bilis, umalis na tayo. Nasa level 20 mahigit ka pa lang. Hindi mo to kakayanin. Pero imbis na umatras, humakbang ka papasulong. Halos umapaw ang pananabik sa iyong mga mata. Umalis. Tamang-tama, naghahanap pa naman ako ng pangalawa kong spirit ring. Kaboom model. Isang sukdulang aura ng kasamaan ang pumailan lang sa kalangitan. Itim na masamang enerhiya ang bumalot sa buong lugar. Malakas na hangin na may dalang lilang kidlat ang walang tigil na sumasabog. Isang anino ng napakalaking Dark Devil God Tiger ang biglang lumitaw sa iyong likuran. Ang dilaw na 100-year spirit ring ay dahan-daang nagliwanag sa iyong paanan. Dark Devil God Tiger. Nanliit ang mga balintataw ni Zhu Zuqing. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakita na niya ang mga tala tungkol dito sa mga sinaunang libro ng Starluo Royal Family. Ito ang Dark Devil God Tiger, ang pinakasukdulan at masamang halimaw sa Daoluo Continent. Isang nilalang na kahit ang mga 100,000-year spirit beast ay iniiwasan. HRAAAAH. Ang Zuan Rock Giant Rhino ay tuluyang nagalit sa aura ng iyong Dark Devil God Tiger. Ibinaba nito ang kanyang nag-iisang sungay. Malakas na itinapak ang 4 na paa sa lupa. Parang isang mabigat na tangke na walang kontrol, sumugod ito ng diretso. First Spirit Ability, Devil God 13 Slashes. Ang kanang kamay mo ay naging kuko ng tigre.
13 hiwa na may dalang maitim na masamang enerhiya at kidlat ang kumalat na parang pamaypay. Buong lakas na hamampes sa harapan ng Zuan Rock Giant Rhino. Klang, klang, klang. Ang unang 6 na hiwa ay tumama sa makapal nitong baluting bato. Nag-iwan lang ito ng mababaw na puting marka. Ang depensa ng dambuhalang ito ay maihahalin tulad sa isang gumagalaw na kuta. Ngunit simula sa ika-7 hiwa, ang patong-patong na lakas ay sunod-sunod na sumira sa limitasyon ng baluting bato. Ang ika-10 hiwa ay lumikha ng makakapal na lamet. Sa ika-12, kumalat ang mga lamet na parang sapot ng gagamba. Ang ika-13 hiwa ay bumagsak ng malakas. Kaboom! Ang buong baluting bato sa kanang balikat ng dambuhalang rhino ay naduraj. Umulwak ang sariwang dugo. Ang malaki nitong katawan ay direktang tumalsik ng 2 metro patagilid. Iwinasiwas ng galit na rhino ang nag-iisa nitong sungay. Kulay lupang spirit power ang bumulwak mula rito. Naging isang kalawakan ng matutulis na bato. Tila ba tinatakpan ang langit at lupa, sabay-sabay na sumugod ang mga ito patungo sa iyo. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ang dumaan mula sa gilid na parang kidlat. Unang soul skill, Nether Thrust. Matagal nang pinakawalan ni Zhou Zuqing ang kanyang martial soul, ang Nether Civet. Ang kanyang katawan ay naging parang anino na lang sa bilis. Tumpak na sinaksak ng matutulis niyang kuko ang siwang sa batong baluti sa tagiliran ng higanteng rhino. Agad na bumulwak ang sariwang dugo. Napahilig ang higanteng rhino dahil sa sakit. Tuluyang sumablay ang atake nitong mga batong tales. Sinamantala mo ang pagkakataon para umiwas sa gilid. Sinulyapan mo si Zhou Zuqing na umatras. Huwag kang magkamali ng iniisip. Masyadong maingay, malalaman ang posisyon natin. Kailangan natin tong tapusin agad. Malamig na sabi niya. Sige, hindi ka na nagsalita pa. Humarurot ka pa sulong. Nag-ipon ng itim na kidlat sa iyong kamao. Samantala, si Zhou Zuqing ay gumagalaw sa gilid ng higanteng rhino. Gamit ang pambihirang bilis, walang tigil niyang pinupunit ang sugat. Humarap ang higanteng rhino para habulin siya. Mula sa harap, pinakawalan mo ang 13 slashes ng Evil God. Lumingon ang higanteng rhino para harapin ka. Tahimik na tumusok ang matutulis niyang kuko sa malambot na tagiliran nito. Ang dalawang hindi pa kailanman nagkakilala. Isa sa harap, isa sa tagiliran. Hindi inaasahang naging perpekto ang kanilang pagtutulungan. Pagkalipas ng 3 minuto, karamihan sa batong baluti ng Zuan Rock Giant Rhino ay basag-basag na. Dagwang duguan. Tuluyan nang bumagal ang mga hakbang nito. Tapos na. Tinipon mo ang lahat ng soul power sa iyong katawan. Ang masamang enerhiya at kidlat ay nagsama para bumuo ng isang bolang itim na kasing laki ng palanggana. Humakbang ka pa sulong. Para kang isang tunay na Dark Devil God Tiger. Diretsyong bumangga sa ulo ng higanteng rhino. Boom! Malakas na bumagsak ang suntok mo. Biglang napaluhod ang malaking katawan ng higanteng rhino. Ang dambuhalang ulo nito ay bumagsak sa lupa, at kumalat ang makapal na alikabok. Tuluyan nang nawalan ng hininga. 1,000 taong gulang na soul ring na naglalabas ng mahinang kulay ube na liwanag. Dahan-daang lumitaw mula sa katawan ng higanteng rhino. Walang pag-aalinlangan kang lumakad papalapit sa soul ring. Pero pinigilan ka ni Zhou Zuqing na nakakunot ang noo. Teka, huwag mong sabihing absorbin mo itong soul ring. Sa tingin mo, hindi pwede. Nasa level 20 ka pa lang. Ang ligtas na limitasyon para sa pangalawang soul ring ay wala pang 700 taon. Ang rhino na ito ay may cultivation na halos 2,000 taon. Kung pipilitin mong absorb yan, siguradong mamamatay ka. Lumingon ka at tinignan ang seryosong mukha niya. Napangiti ka sa iyong isipan. Interesante rin pala itong pasang to. Kanina lang, ang saplada niya. Pero ngayon, nag-aalala na siya para sa iyo. Tama ka sa sinabi mo. Hindi to talaga kakayanin ng isang ordinaryong tao. Bigla mong binago ang tono mo. Pero ako, si Linye, ay hindi isang ordinaryong tao. Mayroon akong innate full soul power sa level 20. At ang na-awaken kong martial soul ay ang god level na Dark Devil God Tiger. Ang physical constitution ko ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang normal na tao. Idagdag mo pa ang mga naipon kong lakas noon. Itong 1,000-year soul ring na to. Kayang-kaya kong i-handle. Pusa, salamat sa pag-aalala mo. Alam ko ang ginagawa ko. Habang nakatingin siya sa iyo nang hindi makapaniwala, diretso kang umupo ng nakadekwatro. At sinimulan mong hilahin ang soul ring papasok sa katawan mo. Ako, si Zhou Zuqing, ay hindi kailanman nagkakaroon ng utang na loob. Bigla siyang umatras ng ilang hakbang at inilabas ang kanyang martial soul. Umilo ang dalawa niyang singsing. Nakaharap siya sa madilim na gubat habang nakatalikod sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ko. Habang nag-aabsorb ka, o ang magbabantay sa iyo. Bahala ka. Ipinikit mo ang iyong mga mata. Biglang sumabog ang lilang liwanag mula sa soul ring. Ang marahas na enerhiya ay walang habas na pumasok sa iyong mga meridian. Pero ang katawan mo ay parang isang balon na walang hangganan.
Nilamon at tinunaw nito ang lahat ng marahas na enerhiya. Pagkalipas ng 2 oras, biglang nagliwanag sa ilalim ng iyong mga paa ang pangalawang purple na 1,000-year soul ring. Sumabog ang isang napakalakas na enerhiya. Nagkabitak-bitak ang lupa sa paligid. Dinilat mo ang iyong mga mata. Isang itim lilang kidlat ang kumislap sa iyong mga balintataw bago naglaho. Tagumpay. Ang soul power mo ay direktang tumaas ng 3 antas mula sa level 22 at tumigil sa level 25. Lalong lumakas ang iyong pisikal na katangian sa lahat ng aspeto. Kasabay nito, nagising din ang iyong pangalawang soul skill, ang Evil God's Protection. Perpektong pinunan nito ang iyong kahinaan na opensa lang at walang depensa. Samantala, si Zhu Zuqing sa gilid ay tulalang nakatingin sa 1,000-year soul ring sa iyong paanan. Isang Great Soul Master na nasa level 20 plus pa lang ay nag-absorb ng halos 2,000 taong soul ring. Natapos niya ito sa loob lang ng 2 oras. At wala man lang bakas ng anumang paghihirap. Ano ka bang klaseng halimaw? Pero bago mo pa man maramdaman ng husto ang kapangyarihan sa iyong katawan. Swoosh! Isang matalim na sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa kadiliman. Diretso sa likod ng ulo ni Zhu Zuqing. Ingat, hindi na siya nakakilos pa. Ito ang sandali kung kailan pinaka-relax ang isip niya matapos kang bantayan. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa isang kritikal na sandali, bigla mong hinawakan ang kanyang pulso. At marahas siyang hinayla papunta sa iyong mga bisig. Bang! Tumama ang buong katawan ni Zhu Zuqing sa matipuno mong dibdib. Dumaan ang sinag ng liwanag sa gilid ng kanyang buhok, at pinasabog nito sa dalawa ang isang puno na sinlaki ng bibig ng mangkok. Nagkalat sa hangin ang mga pira-pirasong kahoy. Nakasubsob ang kanyang mukha sa iyong dibdib. Malinaw niyang nararamdaman ang malakas na tibok ng iyong puso. Sa isang iglap, naging blanko ang kanyang isipan. Habang ikaw naman, yakap-yakap ang kanyang malambot na katawan. Isang kakaibang lambot ang dumampi sa iyong tiyan. Hindi mo mapigil ang mapatingin sa ibaba. Nakita mo ang kanyang hubog na katawan na binabakat ng kanyang itim na leather suit. Natigilan ka ng 2 segundo. Naunang kumilos ang bibig mo kaysa sa iyong isip. Hindi mo na malayang nagsalita ka. Grabe, ang laking pusa naman. Sa katahimikan ng gabi sa gubat, napakalinaw ng mga salitang iyon. Biglang napaangat ng tingin si Zhu Zuqing. Sinundan niya ang iyong tingin at napayuko. Agad niyang naintindihan ang lahat. Namula siya mula leeg hanggang sa dulo ng kanyang tainga. Lin Ye, ikaw. Para siyang pasang naapakan ng buntot, bigla siyang tumalsik palayo. Itinakip niya ang mga kamay sa dibdib at napaatras ng 3 hakbang. Bastos, anong pinagsasabi mo? Ang mukha niyang dati laging malamig at mayabang. Ngayon ay pulang-pula. Nangingilid na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nahihiya at galit na galit. Umubuka at umiwas ng tingin. Ang tinutukoy ko ay yung martial soul mo, yung Nether Spirit Cat. Pusa kasi. Pusa lang naman, di ba? Ano ba kasi ang iniisip mo? Huwag ka nang magpalusot. Nagngalit ang mga ngipin ni Zhu Zuqing. Nanginginig ang boses niya. Sa akin ka kaya nakatingin. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita, pero hindi na niya maituloy. Ang buong mukha niya ay parang sisubog na sa sobrang pula. Siya pa naman ang kagalang-galang na pangalawang dalaga ng pamilya Zhou ng Star Luo Empire. Kailanman ay hindi pa siya naging ganito kalapit sa kahit sinong lalaki. Pero kanina lang, hindi lang siya nasa mga bisig mo. Tinitigan mo pa at sinabihan ng ganoong bagay. Walang hiya, any okis. Pero gulong-gulo ang kalooban niya. Alam na alam niya, ang nangyari kanina, kung hindi ka lang mabilis na kumilos. Siguradong wala na siya ngayon. Sa isang banda, may utang na loob siya sa'yo. Sa kabilang banda, hindi niya matiis ang kahihiyan at galit. Ang isipan ni Zhu Zuqing. Naging isang malaking gulo ang lahat. Pero sa sandaling ito, biglang nanlamig ang ekspresyon mo. Nilampasan mo si Zhu Zuqing. At mariing tinitigan ng madilim na kagubatan sa unahan. Ang ataking iyon kanina, ay tiyak na hindi galing sa isang spirit beast. Galing sa tao. At hindi lang isa. Kumalat ang buong lakas ng pandaman ng Dark Devil God Tiger. Malino mong naramdaman ang 3 presensya ng tao. Na mabilis na papalapit. Tama na. Pas ang malaki. Huwag ka nang magulo. Agad na nawala ang tamad mong tono. May kasamang panunuot sa butong bagsik ang boses mo. May dumarating. Natigilan si Zhu Zuqing. Agad na nahimasmasan ang kanyang nahihiya at litong isipan. Hindi pa nawawala ang pamumula sa kanyang mukha. Pero ang kanyang mga mata ay nababalot na ng panlalamig. Mga asasin na pinadala ng ate ko. Napakababa ng kanyang boses. Bawat salita ay nababalot ng matinding puot. Sinulyapan mo siya. Mukhang mapilit talaga yang kapatid mo. Hindi talaga titigil hanggat hindi kanya napapatay. Ano? Hindi pa man natatapos ang iyong salita. May narinig na kaluskos ng mga yapak mula sa mga halaman. 3 tao ang lumabas ng walang pagtatago. Taglay ang kahinahunan ng isang mangangasong pinaglalaruan ang kanyang biktima.
Ang leader nilang nakaitim ay halos 1.7 metro ang taas. Sa ilalim ng kanyang mga paa, dahan-daang umilo ang 3 spirit ring euro, 2 dilaw at 1 lila. Isa pala siyang spirit grandmaster na nasa ika-31 antas. Ang 2 nasa likod niya ay parehong mga grand spirit master na may 2 ring. Oy, hindi ba't ito ang kaawa-awang inabandona ng pamilyang Zhu? 3 araw kang tumakbo, pero nahanap ka pa rin namin. Tinanggal ng namungunang spirit grandmaster ang kanyang maskara, at ang kanyang malisyosong tingin ay gumala sa katawan ni Zhu Zuqing. Pagkatapos ay napunta naman sa iyo. Puno ng pang-uuyam ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na ang second miss ay narito sa gitna ng kawalan. At lihim pang nakikipagtagpo sa isang pabling. Ipinadala kayo ni Zhu Zuyun, no? Buwisi talaga siya, ayaw akong tantanan. Inilabas ni Zhu Zuqing ang matatalas niyang kuko. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Ginagawa lang naman ito ng ate para sa karangalan ng pamilya. Tutal, tumakas na rin naman ang walang kwenta mong fiyang kakarapatang ari na si Dai Mubay. Kaya normal lang na hindi makatiis sa kalungkutan ang second miss. Lalong lumakas ang mapanghamak na tawa ng Soul Elder. At mas naging bastos pa ang mga sinabi ng mga tauhan sa likod niya. Tadteren ng lalaki at aipakin sa mga soul beast. At para naman sa babaeng to, kami munang mga tol ang magpapasaya. Ang marinig ang mga bastos na salita, namula ang mga mata ni Zhu Zuqing sa tindi ng galit, at naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaki at mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Mahigpit mo siyang ipinagsanggalang sa iyong likuran. Itinaas mo ang iyong tingin sa 3. Ang boses mo'y kasing lamig ng yelo. Hoy, tapos na ba kayong dumakdak, mga buwisit? Bata, talagang gusto mo nang mamatay. Agad na nandilim ang mukha ng pinuno nilang Soul Elder. Humakbang ka pa abante, at sunod-sunod na mura ang binitiwan mo sa kanila. Makinig kayo, kayong 3 basurang galing sa kanal. Ang babaho ng mga bunganga ninyo. Naging tuta lang kayo ng iba, ang yayabang nyo na. Akala nyo porket mas marami kayong soul ring. Matatakpan na niya ng katotohanan ng mga bobo kayo. Natigilan ng 3 salarin sa mga bago at kakaibang mura na narinig nila. At nang sila'y matauhan, nanginginig na sa galit ang bawat isa sa kanila. Buwisit kang bata ka, tatagteren kita ngayon din. Sabay-sabay na ginamit ng 3 ang kanilang martial soul possession. Aninong lobo, bakal na tungkod, agad nilang ipinalabas ang kaluluwang baging. At sabay-sabay silang sumugod sa iyo para puksain ka. Lin Ye, gulat na gulat si Zhu Zuqing. Aakman na sana siyang sumugod para tumulong. Pero mabilis mong hinawakan ang balikat niya. Sinabi mo habang nakatagilid ang ulo. Malaking pusa, naaalala mo pa ba kung paano natin pinatay yung dambuhalang Zuan-Yan Rhino kanina? Natigilan si Zhu Zuqing, at agad niyang naintindihan. Diretso sa harap, atake mula sa gilid. Naintindihan ko. Pagkatapos niyang magsalita, ang anyo niya ay agad na naglaho sa kadiliman. Gumalaw siya paikot para umatake mula sa gilid. Malapit ka nang mamatay, pero nagawa mo pang magambala. Ang nangungunang Soul Venerable ay sumugod na. Umilo ang una niyang Soul Ring. Unang Soul Skill, Dark Wolf Ren. 5 anino ng itim na kuko ang dumiretso sa mukha mo. Ito lang, palamig kang ngumisi. Biglang naging kulay pula ang iyong mga mata. Isang marahas na masamang enerhiya ang pumailan lang sa langit. Ang dambuhalang anyo ng Dark Devil God Tiger ay biglang lumitaw sa likuran mo. Dark Devil God Tiger Possession. 1 dilaw at 1 lilang soul ring ang dahan-daang lumitaw sa paanan mo. Ang nakakasilaw na lilang liwanag ng 1,000-year ring. Agad na nagpatigil sa sumusugod na Soul Venerable. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Lila, ang pangalawang soul ring niya ay 1,000-year. Paano? Takot ka na agad? Biglang sumabog ang liwanag mula sa lilang soul ring sa paanan mo. Pangalawang soul skill, Evil God's Guard. Masamang enerhiya. Isang harang na gawa sa pinagsamang kidlat at malakas na hangin ang agad na bomb alert sa buong katawan mo. Tumama rito ang mga anino ng kuko ng Soul Venerable. Pero wala itong nagawang epekto. Habang tulala siya sa takot, ginawa mong parang kuko ang kanang kamay mo. Mabilis na nag-ipon dito ang itim na kidlat. Unang soul skill, 13 hiwa ng masamang Diyos. Hamihip ang unang hiwa, nagmamadaling samalag ang Soul Elder. Ang buong katawan niya ay napaatras ng ilang metro dahil sa lakas. Nagwala ang dugo sa kanyang katawan. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataong huminga. Sunod-sunod na dumating ang mga sumunod na hiwa. Pabagsik ng pabagsik ang bawat isa. Kasabay nito, narinig mula sa gilid ang malamig na boses ni Zhu Zuqing. Unang soul skill, tusok ng kadiliman. Pumasok siya na parang itim na kidlat. Hiniwan ng matutulis niyang kuko ang tagiliran ng Grandmaster na may hawak na bakal na pamalo. Sumigaw ang lalaki at nagpakita ng butas sa kanyang depensa. Sakto namang dumating ang iyong ikalimang hiwa. Direkta nitong pinatalsik ang lalaki. Agad siyang nawala ng kakayahang lumaban. Pangalawa, halos lumuwa ang mga mata ng Soul Elder sa galit.
pero hindi niya maiangat ang kanyang ulo dahil sa bigat ng iyong mga hiwa. Ang unang 6 na hiwa ay kaya pa niyang salagin. Pero simula sa ika-7 hiwa, nagsimulang mabasag ang kanyang mga pananggalang sa braso. Naririnig ang paglagutok ng kanyang mga buto na hindi na makayanan ng bigat. Hindi siya makapaniwala, siya, isang 3-ring Soul Elder, ay pinipigilan at binubugbog ng isang 25 antas na Grandmaster. Sa kabilang banda, sinubukan ng Grandmaster na kumokontrol sa mga Ghost Vine na umatake mula sa ilalim ng lupa. Ngunit pagkadikit pa lang ng mga baging sa iyong binti, agad itong tinupok at naging abo ng itim na kidlat sa iyong paligid. Bago pa siya makakilos, lumitaw na si Zuzuching sa kanyang likuran. Pangalawang soul skill, 100 kalmo ng kadiliman. Halos 100 anino ng kuko ang bumuhos. Ni hindi man lang nakasigaw ang lalaki. Bago siya tuluyang bumagsak sa lupa, wala pang 2 minuto. Tanging ang Soul Elder na lang ang natitira sa laban. Duguan at lasog-lasog ang kanyang mga braso. Halos maubos na ang kanyang soul power. Pinanood kanyang papalapit ng dahan-dahan. Nanlambot ang mga binti ko. Tuluyan na akong bumagsak. Huwag kang lumapit. Si Zuzuyon ang nagutos sa akin. Wala akong kinalaman dito. Walang kinalaman sayo. Kanina lang, ang saya-saya mo pa. Sinabi mo pang papatayin mo ako. At magpapakasaya. Hindi ba ikaw yun? Dahan-dahan mong itinaas ang iyong kanang kamao. Ang masamang enerhiya, kidlat, at malakas na hangin ay sabay-sabay na nagtipon sa dulo ng iyong kamao. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng Soul Venerable. Nanginginig siyang nagtanong, sino ka ba talaga? Ako si Linye. Ang Ye, sa gabi-gabing iniisip ka. Boom! Isang suntok ang pinakawalan. Inunit ng lakas ng suntok ang hangin. Tumilapon ang katawan ng Soul Venerable. Malakas na bumagsak at nabali ang isang matandang puno. Agad siyang binawian ng buhay. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Tanging ang lagitik na lang ng apoy ang maririnig. Nakatayo lang si Zuzuching sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin sa 3 bangkay sa lupa. At pagkatapos ay tumingin sa iyo na papalapit sa kanya. Blanko ang kanyang isipan. 3 araw siyang hinabol. Ang mga assassin na hindi niya matakasin kahit anong gawin niya. Sa iyong mga kamay, namatay lahat sa loob lang ng wala pang 5 minuto. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang nagwawalang emosyon. Kahit na malamig pa rin ang kanyang boses. Halatang mas lamambat na ito. Salamat sa iyo, Linye. Kung hindi dahil sa iyo, siguro patay na ako ngayon. Bahagyan niyang inilihis ang kanyang ulo. At idinagdag sa napakahinang boses. Kahit na napakabastos mo, pero mabait naman siya. Kumaibat ang gilid ng labi mo. Malaking pusa, ang martial soul mo ang tinutukoy ko. Bakit mo pa yan natatandaan? HMP. Hindi siya umimik, pero dahan-daang namula ang dulo ng mga tenga niya. Yumuko ka at hinalughog ang mga gamit ng 3 tao. Maliban sa mga supot ng pera at mga potion. Mayroon ding isang lihim na sulat na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol kay Zuzuching. Inihagis mo sa kanya ang sulat. Sinulyapan niya ito. Namuti ang dulo ng mga daliri niya. Basta na lang niyang itinapon ang nilukot na papel sa siga. Pinaglalaroan ng liwanag ng apoy ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumingala siya at nagtanong sa'yo, Linye, saan ang sunod mong punta? Wala akong uuwian. Ngayong nagising na ang martial soul ko. Siyempre, lilibutan ko ang Daoluo Continent. Sinasabi mo yan sa labas. Pero sa isip mo, matagal mo nang pinupuntirya ang Ice and Fire Yin Yang Well sa Sunset Forest. Ang oportunidad ni Tang Buddha. Siyempre, kailangan kong agawin. Lilibutan ng continent, mag-isa ka lang. Kumunat ang noo niya. Tinulyapan mo siya ng patagilid. Na may halong panunukso. Bakit? Gusto mong sumama sakin? Hindi ayokong sumama sa'yo. Agad siyang sumagot ng malamig. May utang na 2 buhay lang naman ako sa'yo. Hanggat hindi ko nababayaran ang utang na loob na to, hindi matatahimik ang kalooban ko. Ang pagsama sa'yo, ay para lang makahanap ng pagkakataong makabayad. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kapag nakabayad na ko, aalis din ako kagad. Aba, tapat ka rin pala, pas ang malaki. Nagkibit balikat ka. Sige, kung gayon, sabay na tayong umalis. Pas ang malaki. Huwag mo akong tawaging pas ang malaki. Sige, pas ang malaki. Linye. Halata sa mukha niya ang pagkainis. Pero hindi niya napigil ang mapangiti ng bahagya. Tara na, masyadong malakas ang ingay ng laban kanina. Pag nagtagal pa tayo, baka makaakit pa tayo ng kawan ng mga libong taong spirit beast. At hindi na iyon magiging maganda. Pagkasabi mo niyan, naglakad ka papalabas ng gubat nang hindi lumilingon. Tinitigan ni Zuzuching ng masama ang likod mo sa loob ng 2 segundo. Sa huli, humakbang na rin siya. At mabilis na sumunod. Mabilis ang naging paglalakbay ninyo. Unti-unting lumiwanag ang langit, nang tumagos ang unang sinag ng araw sa mga puno. Sa wakas ay nakalabas na kayo sa Stardew Great Forest.
Sa inyong harapan ay isang maliit na bayan na itinayo sa tabi ng gubat. Ito ang nagsisilbing supply station para sa mga spirit master na pumapasok at lumalabas sa gubat. Dagsa ang mga tao, kaya naman napakasigla ng lugar. Tumingin ka sa paligid, itinuro mo ang isang malinis na kainan sa kanto, at sinulyapan ang sari-sari store sa tapat. Pas ang malaki, pauna ka na sa kainan at umorder ng pagkain. Pupunta lang ako sa kabila para may bilhin. Susunod ako sa iyo mamaya. Anong bibilhin mo? Napakunot ang noo niya. Bibili ng ilang kagamitan. Titingin na rin kung may iba pang magagamit na bagay. Casual mong sagot, habang ang iyong mga mata ay matagal nang nakatutok sa sari-sari store. Ang totoong hinahanap mo ay isang storage spirit tool. Dahil pagkatapos nito, pupunta ka sa Ice and Fire Yin Yang Well. Hindi naman pwedeng ilagay mo lang lahat sa bulsa mo. Huwag ka nang tumunganga dyan. Kumain ka na. Hindi na siya nagtanong pa. Simpleng sabi niya lang, bumalik ka agad. Pagkasabi niya yon, siya mismo ay natigilan. May bahid ng pagkailang na gumuhit sa kanyang mukha. Tumalikod siya at pabilis na naglakad papunta sa kainan. Maging ang mga hakbang niya ay mas mabilis pa kaysa karaniwan. Pinanood mo ang kanyang likuran habang papalayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa iyong mga labi. Tumalikod ka at pumasok sa tindahan sa tapat. Sa loob ng kainan, pumili si Zuzuching ng pwesto sa sulok na nakasandal sa pader. Isa itong ugali ng pagiging alerto na natutunan niya sa 3 araw ng pagtatago. Nakasandal ang kanyang likod sa pader. Kaya niyang makita ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Umorder siya ng 4 na ulam at isang sabaw. Mabilis na inihain ang mga pagkaing umuusok pa sa init. Pero halos 3 araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Subalit hindi pa rin niya ito ginagalaw. Hinihintay ka niya. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto ang lumipas. Lumamig na ang pagkain. Wala ka pa rin. Lalong kumunat ang kanyang noo. Hindi niya namamalayang tumatapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Hindi kaya. Umalis na siya. Natigilan siya sa sarili niyang iniisip. Kailan pa nga ba? Siya nagsimulang mag-alala para sa isang taong wala pang 1 araw niyang kilala. Pero agad din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Sa di malamang dahilan, panatag siya. Na hindi ka ganoong klaseng tao. Siguro dahil ito noong gabing ipinagsanggalang mo siya. Sa iyong mga bisig mula sa patalikod na atake. O baka noong hamarang ka sa kanyang harapan. Para sigawan at itaboy ang mga asasin na iyon. Sa mga sandaling iyon, isang biglaang kaguluhan ang narinig mula sa pintuan ng kainan. Isang boses ng babae na nakakasuya sa sobrang tamis ang narinig na pumasok. Ay, Kuya Dai, dahan-dahan ka lang naman alternasyon. Hindi sinasadyang napakunot ng noo si Zuzuching. Itinaas niya ang kanyang tingin. Hindi siya ang pumasok, kundi isang binatilyong blonde ang buhok. 18 taong gulang, matangkad ang pangangatawan, gwapo ang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay malikot at tila wala sa sarili. May isang mayabang at mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Nakaakbay pa ang kanang kamay niya sa isang babaeng makapal ang kolorete. Sa likuran niya ay may kasunod na isang pandak at matabang lalaking nakapula. Mayroon itong manyak na ngiti na kapag nakita mo ay gugustuhin mong suntukin.